Sana Marcos bistado sa pagiging kawatan. At eto, traiduran sa Senado, nangyayari na. Matindi to. Nagkakaroon na talaga ng traiduran sa Senado. Wala nang pagkakaisa. Ito yung malupit dito. So eto nga no, at kinakatakot lahat ng na mga supporters si Senator Bato de la Rosa na pwede na siyang traidorin or parang tatraidorin siya ni Ping Lacson at ni Tito Soto. At isusuko siya mismo kay Marcos Jr. Naku, malupit to. No, pero Tito Soto, kamusta na yung box reveal sa kabit? Ay, wala na, nagbago. Hindi na nagsasalita si Anjo eh. Oo, wala nang say si Anjo doon sa kabit-kabit reveal. Iwan ko na lang. Pero okay na rin yun kasi parang nang bluff lang naman si Anjo Iliana doon eh. At ngayon mukhang tinakot siya ni Tito Soto at kakasuhan siya. Hindi ko rin alam kung totoo yun wala na marami rin tayo na paniwala ni Anjo Iliana. Pero yung kabit ni Tito Soto talagang kahit naman di sino. Diba sabi nga ni Kiko Barsaga, yung mga congressman nga ang daming kabit hindi nasususpend. Dahil sa Senado rin ang daming mga babae rin ng mga yan. Naku po. Kung ikukwento ko dito lahat, ang dami rin masasagasaan. Charot. So dito muna tayo sa mga re-reactionan natin ng mga picture. Kagaya na lang ho nito ni Loverboy Remulla. Loverboy? Sabi niya rito, nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makikita nila si Saldico, kung pwede nilang picturean, ipadala kaagad, i-post kaagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Grabe. Pero kapag nag-post kami ng against kay Marcos Jr. na totoo naman, sasabihin nyo wag gawin yun, fake news yun. Tapos pag kay Saldico pwede na. Kasi binaliktad niya or binulgar niya, binalentong niya si Marcos Jr. Ang galing. Ang galing. Tapos pag nag-post kami ng Marcos Jr. insertion, Sandro Marcos insertion, bakit hindi si Martin Romualdez? Putay na, fake news agad. Tapos ngayon kailangan yung internet. Pero kapag against inyo, di nyo kailangan ng internet. Sira ulo. Ito si Loverboy no? The Loverboy, ayun po. Hindi kaya oy baka mamaya sa mga bukas sa Makalawa, kayo naman ni Ma'am Shitars may so big. Loverboy, hoy. Baka bukas sa Makalawa may may big, so big na rin kayo ni Ma'am Shitars Abangan namin yan, puta na. Yak, kadiri ka. Kadiri ka kung papatulan mo yun, huy. Sayang. Sabagay, wala nang ngayon kapag siyempre, bigyan ka ng 1 billion, tumbungan mo lang siya, wala na. Pwede na no? Hindi, siguro kung halimbawa sa akin, maglalasing muna ako, tapos maglalagay siguro ako takip sa mata. Oh, come on. Tapos manonood muna ako ng para mga may imagination. Kasi parang hindi ko talaga kaya ewan ko dito sa mga to kung kaya nila. Kaso kailangan daw nun malaki kasi sabi dun sa video parang ito naman ang gusto mo, di ba? Parang gano'n, no? Baka bukas sa Makalawa, si Loverboy naman yung mapanood natin.
So yun eto pa. Sabi dito ni Romeo B. Fuquez. Pukis ba to? Sa tamang basta retired Major General. Naparusahan agad si Kong Kiko sa pagsasabi ng totoo sa korupsyon. 4 buwan na bakit ang mga congressman na korupsyon ay libre pa rin. Oo nga no? Katulad niyan yung sila yung pinicturean ni Libiste. Ang daming mga congressman dyan na involved sa flood control scam. Bakit? Hanggang ngayon malaya pa. At yung mastermind malaya pa rin hanggang ngayon. Bakit kaya ang tanong, ito pa pinakatanong. Asan na si Martin Romualdez? No! Ayun yung tanong dyan Where na you, Martin? Tingnan nyo, walang balita kay Martin Romualdez kung pumapasok pa ba siya sa Congress, kung nagpapakita pa ba siya doon. Tapos bukas sa Makalawa, mababalitaan na lang natin na wala na si Martin Romualdez sa Pilipinas. Magulat na lang tayo, may balita na kunwari paktay na. Para lang hindi na siya habulin. Ako po. Huwag tayo basta-basta maniniwala dun ganyan talaga, Sir retired Major General Romeo. Ganyan po talaga kapag ang katinang palad ko sa kaliwa. Mukhang magkakapera. Sana. At katiyo. Kung magkano kaya to? Hindi kaya napanood na ni Martin Romualdez yung panawagan ko sa kanya. Na kahit 5 million lang, okay na sa akin. O kaya 10 million. Pero babanatan ko pa rin siya. Nangihingi lang naman ako. Ganyan talaga kapag ikaw ay hindi kanila kaalyado or hindi ka pabor sa kanila, sa kanilang pagiging kawatan, antemano may kaso ka kagad. Or gagawang kanila ng dahilan para lang mawala ka sa tinik nila sa lalamunan. Kagaya ng ginagawa nila kay BP Sara Duterte, diba? Ganun na ganun. Dito tayo. Ayan, katulad lang nito. Di umanong pinakamalaking kontraktor sa Congress, kinundi na ni Kong Libiste. Hindi ko hahayaan ng katsipan at gawa-gawang drama para istorbuhin ako sa aking pagtatrabaho, sabi ni Representative Edwin Gardiola. Istorbuhin ka, naglalakad ka lang naman nun. Napaka-arte mo naman. Napaka-sensitive mo naman, nagpapapicture lang sa'yo yung bata. Diring-diri ka. Diring-diri naman masyado to. Iistorbuhin ng trabaho. Wala namang pang-iistorbo na ginagawa sa'yo. Sinasabi lang ni Congressman Libiste kung ano yung nalalaman niya. Na dapat yun ang counteran mo ng paliwanag kung meron bang ganun. Hindi umanong iistorbuhin yung trabaho. Mga palusot nyo no? Sabagay, ano nga daw talaga to isa to sa may puti na yun. May puti sa isa nga daw yan sa may puti na to. Ang ganda-ganda ng damit ko. Bigay ni Boss Dada to. Ay, hindi pala. Binili. Mabayaran ko din naman. Nasa 5,000 mahigit yung isa nito. AX! Uy! Kaya sinusuot ko ngayon sa inyo. Kahit pa paano, magmukha naman tayo kahit pa paano mayaman sa damit lang. Diba? Alam mo, Congressman na Edwin Gardiola, hindi naman pangi-istorbo sa mo yan, sa trabaho. Nakakuha nyo nga mang babae. Ay, sorry, kasi sabi ni Kiko Barsaga yan lang sasagutin mo, hindi mo masagot-sagot. At in fairness, nauna pa si Kiko Barsaga mahatulan sa'yo kaysa sa'yo. Na di umano pinakamalaki
pinakamayamang kontraktor, 'di ba? Utang na sana all. Sana all. Balita natin isa dito sa may mga mansyones sa ibang bansa, no? Sarap Sana buhay. all. Sarap buhay. Sana all. Sana all. Eto pa. Wala namang pinagbabawal sa lifestyle check kahit sino po open po. Even before. Oo nga, wala naman talagang nagbabawal dyan. Pero hindi yan ang hinahanap ng tao. Inililihis nyo na naman kami. Hair follicle test ang hinahanap namin, hindi lifestyle check. Sa lifestyle check na yan, pwede nyong itago ang lahat dyan. Lahat na ngayon namamaniobra nyo, yan pa kaya? Isipin mong mabuti yun, Auntie Claire. May utak ka pa kahit gamunggo, gamitin mo na. Auntie Claire, gamitin mo na yan kahit papano. At least napapakinabangan. Sa tutusin yung hair follicle test, duda na nga rin kami dyan eh. Baka bukas sa Makalawa may mga hair follicle test na yung mga yan. Tapos hindi namin namamalayan, puta na, dinoktor din. Ha? Auntie Claire? Auntie Claire? Auntie Claire ha, ganap na ganap ha. Ganap na ganap. Baka masobra ka, masasapawan mo na si First Lady ha. Ganap na ganap mo yung pagiging Second Lady. Auntie Claire ha. Ikaw ha, paghahalataan ka ha. Mukhang hindi mo trip yung tatay, yung anak ang trip mo ha. Kaso hindi niya trip ang tilapia, gusto niya hotdog. Hotdog ang trip niyan. Kawa. Kaya nga yung dating may artistang na link dyan iniwanan niyan dahil gusto hotdog. Hindi tilapia. Ha? Kawa, Auntie Claire, magaling nga mamili. Gusto mo sa bata-bata ha. Gusto mo sa pinakamaraming insertion ha. Kawa. Ayaw mo sa naghati ha. Gusto mo dun sa buong buo ha. Lapit mo ha. Galing ni Auntie Claire mamili, no? Anak talaga eh. Paghahalataan eh. Oo. Tana, yusik ng palasyo tapos puta na pati sa congressman yusik ka rin. Kahit ba anak yan. Bagay, sa asawa nga, yusik ka pa rin eh. Pagtanggol ka pa rin eh. Oh, ayan ang tinatawag na dog. Oh, syempre pangkalahatan. May aso ka sa bakuran ng mga Marcos, kaya kailangan mo sila ipagtanggol. Para naman may paki nabang ka. Kasi wala ka nang utak, tapos paano kanila mapapakinabangan, di ba? Eto na. Oh, eto na. Sabi ko kay Bato, kumusta ka na? Mag-ingat ka lang. Ang biro niya sa akin, sir, I break ko yung record mo sa pagtatago. Puta ina, barag. Oo, 3 years nagtago to si Senator Ping Lacson, di ba? Tapos may issue pa to sa Coratong Baliling. Hindi ko nga rin alam ba't nananalo pala talaga to eh. Kasi totoo lang, hindi ko talaga alam. Eto si Senator Soto, medyo masasabi nating pwede talaga na manalo. Pero to si Ping Lacson, hindi eh. No? Tangina, biruin mo 3 taon kang nagtago sa kasong ipinataw sa'yo. Tapos ngayon parang ang linis-linis mo na. O hindi kaya natatakot ka lang kay Marcos Jr. kaya hindi mo siya tinitira or kaya mo siya pinoprotektahan kasi ayaw mong kalikutin or ayaw mong halungkatin ni Marcos yung kaso mo? Hindi kaya gano'n, no? Pwede rin yun. Na kaya todo tanggol siya kay Marcos Jr. kasi ayaw niyang mangyari sa kanya yung nangyari kay Pangulong Duterte, kay Pastor Apollo Kibuloy, kay Tebes, kay General sino ba yung isang general na nakalimutan ko yung pangalan. Kaya pala ngayon nagigets na namin, kaya pala tigapagtanggol, tigapagprotekta ka ni Marcos Jr.
Oo. Kaya pala, ngayon gets na namin. Kasi yung pagkakaalam ko, ewan ko lang kung na-dismiss yung kaso niya, hindi ko lang alam comment nyo na lang dyan sa comment section kung na-dismiss ba yung kaso nito ni Ping Lacson. Yung dati, yung nagtago siya ng 3 years. Diba? Kasi malamang sa malamang, kung etong si Ping Lacson hindi to tuta ni Marcos, hindi to protector ni Marcos, kung hindi to tigapagtanggol ni Marcos, malamang naungkat yung kaso nito eh. 'Di ba? So kaya pala siguro. Kaya pala siguro. Tapos doon naman kay Tito Soto, ang masasabi naman natin kung bakit naging tuta si Tito Soto, maaaring ayaw ni Tito Soto na mabawi ng mga halusos yung prangkisang Itbulaga. Kasi bata din ng Marcos ang mga halusos eh. 'Di ba? So kung yan ay baka isensa nakikita ko pero medyo pwedeng mangyari. Pwedeng mangyari yun na yun din ang iniiwasan ni Tito Soto dahil mahalaga rin naman ng Itbulaga at marami kahit aminin natin sa hindi, marami natutulungan din naman ng Itbulaga. No? Hindi kaya yun lang din ang iniiwasan ni Tito Soto. Malamang kasi ang nangyayari kasi sa kanila, ang nangyayari kasi ngayon, may mga ano din talaga may mga kakausapin ka. Kagaya nung ginawa kay Pastor na kung pumayag lang si Pastor sa offer ni Marcos Jr. or ng administrasyon na parang iwanan mo ang mga Duterte at kumampi ka sa amin, hindi rin mangyayari ngayon kay Pastor at sa SMNI at sa kay OJC yung ginawa ng administrasyong Marcos nung nakaraan, 'di ba? Alam naman na ninyo 'yon. At ngayon kung nasaan si Pastor, 'di ba? Nakakulong si Pastor dahil hindi niya sinunod yung kagustuhan ng administrasyon, nakampiyan siya, gumaya ang SMNI sa ibang mainstream media na magbalita ng ka-fake news na tumutok lang sa mga Duterte at wag ibalita yung mga hindi pabor sa administrasyong Marcos. Hindi sinunod ni Pastor yun. Hindi nadala si Pastor sa mga offer nila. Kaya baka etong si Tito Soto at Ping Lacson, baka ganun din eh. Baka ganun din ang nangyayari dito sa kanila. Na baka, ikaw, wag kang kikilos ng masama. May hawak kami sa'yo. Pwede namin ilabas to anytime. Magaling kami dito. Kaya ang magawin mo lang, protektahan mo lang ako. No, baka ganun nga siguro. Kaya todo itong si Ping Lacson kay Marcos Jr. Kaya todo protekta. So dito naman tayo. Ayan, speaking of Tito Soto, Senate President Tito Soto tila hinihikayat ang publiko na magsampa ng ethics complaint laban kay Bato. Kung mayroon mga kababayan tayo na gustong tanungin, panagutin ng isang legislator, mag-file sila ng ethics complaint. Eto na, lumalabas na yung traiduran. Lumalabas na ang traiduran sa Senado. At si Judas at si Balakit ay nasa kanilang hanay na. At nakapasok na sa Senado. Kagaya na sinabi ko, baka nga rin etong si Tito Soto gawa ng sa totoo lang, tignan nyo kapag natuloy ang arrest warrant, ang pag-aaresto ng ICC kay Senator Bato de la Rosa, panibagong yan. Panibagong panakipbutas yan sa nangyayaring issue ngayon. Ang dami nilang inilalabas na issue para mapagtakpan ang flood control scam, hindi matabun-tabunan. Kaya ang naisipan nila, pwedeng ipangtabon sa issue nila etong pagpapaaresto nila sa ICC kay Senator Bato de la Rosa.
At alam din natin na ang kapangyarihan ay nakay SPC kay Soto. Senate President yan eh. 'Di ba? Anytime pwede niya talagang yan. Pero yun nga lang, labag sa konstitusyon yun. Yun ang pagkakaalam ko. Ang tanong nga dito kung ngayon sa mga lumalabas sa bunganga ni Soto at Lacson, mukhang talagang nagkakaroon ng traiduran sa loob ng Senado. Liwanag oh. Bahala ka. At least alam na ng tao yan. Ito yung panampal sa lahat. COA kinumpirma ang maayos na paghahawak ng pondo ng OBP or Office of the Vice President sa 2024 sa ilalim ni VP Future President Sara Duterte. Ang dami na naman magagalit nito. Pati si Ante Claire magwawala nito. Pati si Percy Paloma magwawala nito. Ang ina. Fake news mo yan. Hindi ka tulad ng Pangulo, puro trabaho. Tilagala-gala lang. Fake news mo yan. Siguro po, ganito po, ang gawin po. Yan na naman yung mga maririnig natin kay Ante Claire. Panigurado yan, no? Peruin mo, kinumpirma ng COA yan, Commission on Audit. Sino mas malakas sa Commission on Audit at doon sa mga congressman na anti-Duterte? Kaya natatanungin ko mga banatero, sino ang mas mataas sa nila? At sinong dapat paniwalaan? Commission on Audit or COA? Or yung mga congressman na mga tabingi ang panga? Tanong kayo na mismo tatanungin ko, i-comment nyo dyan sa bidyong to kung sino talaga ang dapat pagkatiwalaan. Ngayon, ulitin ko. Commission on Audit versus Ante Claire. Sino dapat paniwalaan? COA na mismo nagsasabi, di ba? COA na mismo nagsasabi na tutay na maayos ang paghawak ng pondo ng OBP. Walang labis, walang kulang. Rekta sa sambayan ng Pilipino. Tapos babaliin na naman ng mga congressman dyan na anti-Duterte na, hindi totoo yan. Ang COA, DDS yan. Malamang, sasabihin nila, ang COA, DDS yan. Yan na naman yung natin sa kanya. Yan na naman yung malalaman natin at maririnig natin sa mga bunganga nila. Ay, yung COA, nabayaran ng DDS yan. Nasabihin na naman ni Larigado, tuta mga Duterte. Tutang ina no? Commission on Audit na nagsasabi, tapos ikaw, isa kang two-time disbarment na lawyer, tapos ikaw gusto mong paniwalaan namin? Gago ka ba? Ito pa. Ito malupit. Sabi ni Congressman Pulong Duterte, magnanakaw ng bilyon tapos ibabalik milyones. Pag nahuli. Pero wag sabihin magkano talaga. At sino ang boss mo? Ingay, masakit din putay na. Trilyon ang hinahanap na pera ng taong bayan. Tapos nakapagbalik lang si Marcos Jr. ng 100 billion. Bilib na kayo. Gago no? Hindi ba na mga sandamakmak na mga tanga? Trilyon, Trilyon, bilyon. Sabihin na natin, trilyones. Trilyon ang nawawalang pera ng taong bayan. Ang pera ng taong bayan. Ang ibinalik, milyon lang. Sa madaling salita, 1,000 ang kinuha, tigi 100 ang ibinalik. Biruin nyo yun? Ang inang yan. Gago lang no? Tapos proud na proud pa yung mga vlogger. Ang galing-galing mo talaga, Marcos. Ang galing-galing mo, Marcos. Iba ka.
Iba ka sa lahat. Oo, sisigaw-sigaw yun. Lalo na yung vlogger na yung dating Bold Star, si Mima Khalifa. yung inatusan ng asawa bumili ng suka, tapos pagbalik vlogger na. Tumtuwa yun. Galing-galing mo, BBM. Salamat sa'yo na ibabalik ang pera namin. Ang tangin na bobo, puta, trillion ang nawawala. Tapos 100 milyon ang ibinalik. Natuwa ka ba? Yung sa PhilHealth nga kinuha nila 89 billion, ang ibinalik 60 billion. Ang masakit pa niyan, sinabi lang na ibinalik pero wala talagang binalik. Ayun yung masakit dun. Diba? Sinabing binalik pero wala naman talagang ibinalik. Ay nako. No, eto. Sabi ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Grabe. Ito yung kinakatakot nila. Ito yung kinakatakot nila na kapag nakaupo or nakabalik or maging presidente si Vice President Sara Duterte or sino mang mga Duterte or sino mang tao nakaparehas ng prinsipyo at pagmamahal ng mga Duterte sa bayang Pilipinas, sa ating bansang Pilipinas. Iyan ang kinakatakot nila, na talagang hihimas rehas sila. Iyan ang kinakatakot nila talaga. Kaya hanggang ngayon, at nalalapit na nga rin ang pagtatapos ng taong 2025 at talagang humahapit na ho sila, no? Hapit na ho sila na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. At ginagapang na naman ulit yung impeachment ng mga congressman na tabingi ang panga. Ikita ko nga siya dito, nandun sa picture yun. Na-save ko pala dito sa Google Drive ko. Tangina, kapag kapag naging presidente si BP Sara, sabi nga ni Pangulong Duterte, mas matindi sa akin yung anak ko. Kaya putang ina, talagang mangangamuti ang mga matataas na opisyal na sangkot dito sa mga nakawan na to. Kaya pinagtutulong-tulungan nila si BP Sara Pero in fairness, papalapit na ang February 2026. Paldo na naman ang mga congressman. Sana baka ngayon nag-increase na. Yung dating pirmahan sa impeachment na 150 million, baka maging 200. Uy, increase agad ng 50 million. Grabe. Sana all. Sana all. Sana all na lang talaga. Sana all. Tiba-tiba na naman sila kong. Sabi ni Kong, damo na naman pera dong. Dong, damo na naman natong pera dong. Damo na naman, buhay na naman ang mga kabit natin dong. Marami na naman tayong pang sa ating mga student, sa ating mga scholarship, sa ating mga kabit na nag-scholar. Marami na naman tayo pang sustinto. Tiba-tiba na naman sila congressman. Samantalang ito na nga, panoorin ho natin itong pork barrel king na sila Sandro Marcos at ang kanyang mahal na tito na si Martin Romualdez. Panoorin mo natin. Umabot sa 30 bilyong piso ang tinatawag na allocables ni na presidential son Sandro Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, ito raw ang bagong muka ng pork barrel at ang dalawa ang alleged pork barrel kings. May sagot naman ang Malacanang dito. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. May tiwala ang Pangulo sa anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos na kaya nitong tugunan ang mga kwestiyon laban sa kanyang allocable projects sa 1st District ng Ilocos Norte. Ang allocable ay termino sa DPWH na nangangahulugan ng automatic funds sa ahensya para pondohan ang mga infrastructure project na nakatuon sa social development. Sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, napag-alaman na top 1 and 2 sa listahan na may pinakamalaking allocables si Congressman Sandro at si presidential cousin and late 1st District Representative Martin Romualdez.
Ayon sa PCIJ, sa 1.2 trillion peso allocables mula 2023 hanggang 2025, 15.8 billion pesos ang napunta kay Congressman Sandro at 14.4 billion pesos naman kay Congressman Martin. Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito Alam. sasagutin. Aba. Nagsimula ang pag-usbong ng Nandito pa to. Buhay pa pala to. Kala ko wala na to Balita ko, sunod ka na rin na babaliktad allocables noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary Kay Bunuan na Manoel naman Loban pumunta. sa pamamagitan ng tinatawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula na tanging si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral lang daw ang Kaya pala pinali si Bunuan. Kaya pala pinalipad na ng ibang bansa. Ang galing. nakakaintindi. Ipinapasok ang mga allocable sa National Expenditure Program o President's Budget. Kung bakit nanunuot mula sa District Engineer hanggang sa pinakamataas na pwesto sa DPWH ang issue sa allocable, nagmumula kasi ang BBM Parametric Formula sa mga District Engineer. Sila ang magbibigay ng listahan sa mga kongresista ng allocable projects na sasapat sa ceiling fund per district. Mamimili ngayon ang kongresista kung ano-anong proyekto ang maisasama sa pinal na listahan ng kanyang allocable. Pagkatapos, nasa kamay na ni former Yusek Cabral ang bola kung magkano at anong projects nawala na rin to, ng DPWH Nasa Pilipinas at ng pa ba Budget yan? Department. Ayon yan kay dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na Okay. hindi rin daw alam kung paano nangyayari ang computation ng allocable. Kapansin-pansin din sa PCIJ report ang analysis nito na sa kabila ng trillion peso allocables ng magkamag-anak na kongresista, wala ni isa sa allocable ng Duterte allied lawmaker. Putang ina, Duterte na naman. Duterte na naman napunta. Ang galing talaga. Ang galing, Duterte na naman yung pinapuntahan. No, sasabihin na naman nila, DDS na naman yan. Ni sino Congressman Paulo Duterte, Isidro Ungab, Pantaleon Alvarez at Kaimer Olaso ang napasa sa 2025 budget. Tangina, no? Puta na, sa Duterte na naman pala napunta. Ngayon alam na natin kung bakit wala si Bunuan na sa Pilipinas. At yung iba pa. Antindi nyo? Trilyon? Kayo lang ang nakahawak nun. Ngayon, panahon na ata ng mga tiga Ilocos Norte. Katulad ng ginagawa ng mga tiga Davao. Kasi mga tiga Davao, nung nilabasan ng issue ng 51 billion si Congressman Paulo Duterte, lumabas ang mga tiga Davao. Nag-video sila at pinakita nilang maayos at walang ghost project etong Davao City. Ngayon, yung mga tiga Ilocos Norte dyan, baka pwede naman mag-video-video kayo dyan. Na baka naman kasi, na kaya malaki ang insertion ni Sandro Marcos, baka inilaan sa mga proyekto dyan sa lugar nyo. Oo. Kayo ang mag-ano nyan. Kayo ang tawag dito. Kayo ang testigo dyan. Kasi kayo yung mga tiga dyan No? Kayo maglalabas ng tunay na totoo. Kung meron ba talagang nagagawang mga proyekto dyan, mga project dyan. Abangan namin yan. Ito na. Pa rin nagpapakita si Senator Bato de la Rosa hanggang ngayon. Pero nakuha pa niyang biruin si Senator Ping Lacson. Ayon kay Bato, hinihigitan niya ang record ni Lacson sa tagal ng pagtatago. Nasa frontline ng balita Basag. niya, si Mayan Los Baños. Basag ang gago. Ang advice ko sa kanya, kung wala siyang intention na mag-surrender, magtago siya mabuti. Ang advice ko sa law enforcement, hanapin yung siya mabuti. Trabaho nila yan maghanap Yan ang payo ni Senator Ping Lacson kay Senator Bato de la Rosa na absent simula pa noong November 11. 2 linggo na ang nakakaraan ng kumustahin siya ni Lacson sa group chat ng mga senador. Pabiru daw nag-reply si Bato. I found time na kumustahin lang siya. Sabi ko, kumusta ka na? Alam niyong plastic ka Ang biro niya na sa akin, sir, i-break ko yung record mo sa pagtatago. Tapos may haha. Matatanda ang Gago. nagtaguhin si Lacson Basag. noon nang masangkot siya sa Dacer Sakit Cordito dun. murder case. Pero kinalaunan ay napawalang salary naman siya.
Magmula nang umugong ang bali-balitang may arrest warrant na ang ICC laban kay Bato ay hindi pa siya tumuntong ng Senado pero sumisweldo pa rin siya. Ayon pa kay Senate President Tito Soto, pwedeng mag-file ng ethics complaint laban kay Bato ang mga kababayan nating may reklamo dahil Nako, sa kanyang eh, pag-absent. Syempre, lalabas ang mga ngiwian dyan. Mga ngiwian supporters. O, may bago tayong tawag dyan sa mga makakaliwa, sa mga supporters ng ICC, ha? Yung mga ngiwian supporters dyan, maglalabasan yan. Binigyan ng idea ni Tito Soto kung paano gawan ng paraan para masampahan ng ethics complaint etong si Senator Bato de la Rosa. Ba, pagkalupit mo dong. Yung mga kababayan tayo Yan na. Gustong tanungin itong ganyan. Kamusta naman si Kabit? Mag-file sila ng ethics complaint. Okay. Ang magandang remedyo. Ayon pa kay Senate President Soto, walang komunikasyon sa kanya si Bato hanggang ngayon. Para naman kay Senate Minority Leader Alan Cayetano, dapat masiguro ng gobyerno na mapoprotektahan ang kalayaan ng senador. When your life or liberty is threatened, you really think of options. So yun yung option niya. So rather than pag-initan siya na parang bakit ka wala dito, ang question, bakit walang assurance na poprotektahan ang karapatan? Tama. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Tama yung sinabi ni tawag dito, ni Senator Cayetano. Putangin na, kahit naman di sino, magtatago na lang. Dalawa kayong traitor dyan eh. Buti sana kung si Senator Cayetano or si Senator Chis Escudero ang Senate President. So kampante si Senator Bato de la Rosa. Yan ang hirap, no, puta na. Talagang kaya nga yung sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy na kaya yung dating sinasabi ni Pastor na yung palagi niyang sinasabi na ang politics ay sobrang dumi. Talagang ngayon nare-realize ko ng gusto. Sobrang dumi talaga. Sobrang si Soto, Duterte supporters yan. Pero putang ina, nung nakaramdam si Soto at gusto niya ng kumabig na lang, lumipat. Nag-iba ng landas. 'Di ba? So ganong katindi. Talagang sobrang dumi na yung mga kakampi mo, no? Kakampi mo ngayon ay pwede mong yung kakampi mo noon pwede mong maging kalaban bukas. Ganyang kababoy sa mundo ng politics world. So ayan, mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa bidyong ito, sa traiduran na nangyayari sa Senado at dito sa binansagang the pork barrel king na sila Sandro Marcos at kanyang tito, mahal na tito na si Martin Romualdez. I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pa-click na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, salamat at please support din sa mga kasamahan ko sa Banateros Brothers, sa sila Banat Bay, Coach Oli, Master Judea, Boss Dada, paring RJ and Sir Jack. At syempre sa SMNI, sa lahat ng social media platform ng SMNI, DCAR 1026, at syempre sa pagsuporta nyo sa mga Duterte at sa mga DDS vloggers katulad nila PH Update and Don Mar TV. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. The next performance will start momentarily.